Si Franklin ay isang binata na nagtatrabaho noon bilang tagasilbi sa isang kilalang restaurant sa kanilang lugar. Isa siyang masiyahing binata na kahit pagod man sa maghapong pagtatrabaho ay nagagawa pa ring ngumiti at maging masaya. Madalas din siyang tumulong sa nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya. Nakatira siya sa isang maliit na apartment kasama ang kanyang ina at nakababatang kapatid. Sila ang dahilan kung bakit nagagawang magsikap ni Franklin sa araw-araw para masuportahan ang gamot ng may sakit niyang ina at maibigay ang pangangailangan ng kanyang kapatid na nagsisimula ng mag-aral. Mahirap man ang kanilang kalagayan, ay naniniwala pa rin si Franklin na darating ang araw ay magiging maayos din ang lahat. Isang malamig na gabi noon, habang naka-duty si Franklin, ay may biglang pumasok na isang dalaga sa restaurant. Marahil nasa 17 taong gulang na ito kung titingnan. Medyo madungis at tila sira ang kasuotan. Isang rason para manginig ito ng sobra dahil sa matinding lamig ng gabing iyon. Napansin din ni Franklin ang tila pangamba sa mga mata nito, kasabay ng nangingilid niyang luha. Handa na sanang puntahan ni Franklin ang dalaga na yon para asikasuhin nang biglang maunahan na siya agad ng kanilang manager na si Harold na una na ring napansin ng dalaga. "Anong ginagawa mo dito? Naiilang sa'yo yung mga customer ko. Umalis ka na nga dito." Pasungit na sambit ng manager habang tinutulak ang dalaga papalabas ng kanilang restaurant. Doon, lalo lamang napaluha ang dalaga sa nangyari habang nagtitiis sa nadarama nitong pagkaginaw. Nasa kalagitnaan si Franklin noon ng kanyang pagsisilbi, kaya't wala itong magawa kundi ang mapatingin na lamang sa dalaga at maawa. Kaya may naisip si Franklin na isang bagay. Matapos ang kanyang gawain, ay pasimpleng lumabas si Franklin sa likod ng restaurant. Dala ang isang tinapay at mainit na tsaa. Dala din nito ang kanyang jacket na kanya sanang gagamitin sa pag-uwi. Marahang tinawag ni Franklin ng dalaga papalapit sa kanya kung saan hindi sila mapapansin agad ng iba. Noong una ay medyo natakot pa at nangilag ang dalaga sa hindi malamang kadahilanan. Pero nang mapansin nito ang dala ni Franklin ay dahan-dahan na rin itong lumapit. Huwag kang matakot. Pasensya ka na sa amo ko ha. Ganun lang talaga yun. Ito kainin mo muna. At tsaa, para ka mainitan. Suot mo na rin tong jacket ko para siguradong hindi ka lamigin. Mahinang wika ni Franklin habang iniaabot ang dala niyang pagkain at jacket. Salamat. Tugon naman ito sa nanginginig pang boses. Pagkahigop ng dalaga ay nagpaalam na rin si Franklin bago siya hanapin ng kanyang manager. Nang biglang makiusap ang dalaga sa kanya kung maaari ba itong makatawag gamit ang kanyang cellphone. Dala na rin naman ni Franklin ang cellphone niya ng mga oras na iyon at buong tiwala naman niya itong ipinahiram sa dalaga. Matapos ang ilang sandali ng pagtawag ay sinauli na rin ng dalaga ang cellphone kay Franklin na dali-dali nang nanakbo pabalik sa kanyang trabaho. Hindi na nagawa pa ng dalaga na magpasalamat dahil sa pagmamadali nito. Kinabukasan, kagaya ng normal na araw, ay masaya pa rin sinalubong ni Franklin ng umaga. Patuloy pa rin nagpapasalamat sa Diyos na hindi sila pinapabayaan nito sa araw-araw. Gayon din sa patuloy na ibinibigay nitong lakas sa kanyang ina. Hindi na din nagpahuli si Franklin sa kanyang trabaho at gaya ng normal nitong pagkilos, ay naging masipag na naman siya at aktibo sa lahat ng kanyang mga gawain. Kinagabihan ng araw na yon ay pasorpresang bumisita sa restaurant ang babaeng may-ari nito na si Mrs. Clarkson, kasama ang dalaga niyang anak. Magara ang ayos ng mag-ina na mas kuminang pa dahil sa kanilang mga nagagandahang mga alahas. Nakita at mabilis namang nakilala ito ni Harold, kaya agad niya itong sinabi sa lahat ng kanyang empleyado. Pagkatapos ay pinagbilinan na niya ang mga ito na magsiayos sa kani-kanilang mga trabaho. Agad na ring nilapitan ni Harold si Mrs. Clarkson para asikasuhin. Ngayon lamang ito nakita ni Harold sa personal, lalo't sa tawag lamang niya ito madalas makausap dahil na rin sa dami ng pagmamayari nitong chains of restaurant sa kanilang lungsod. Kung hindi pa dahil sa ilang larawan nito na kanyang nakikita dati, ay hindi niya ito agad makikilala. Hindi naman maiwasan ni Franklin ang hindi mapatingin sa dalagang anak ng kanilang amo. Doon ay may galang namang hinarap ng kanyang manager na si Harold ang may-ari ng restaurant at siya na rin mismo ang nag-asikaso dito. Gayunpaman, hindi pa man ito natatapos sa kanyang pagsasalita ay inalmahan na siya agad ng dalagang anak ni Mrs. Clarkson.
Pasensya na po ha. Ayoko pong mapagsilbihan ng isang tao na kagaya ninyo. Siya sana ang gusto kong mag-asikaso sa amin ni Mami. Seryosong wika ng dalaga. Habang nakaturo sa nagsisilbi pa noong si Franklin. Hindi na nakapagsalita ang manager at agad na tinawag na lamang si Franklin para lumapit. Dito na ipinaliwanag ng dalaga ang lahat. Siya yun, Mami. Siya yung tumulong sa akin kagabi. Lamig na lamig ako noon at takot na takot. Pagsusumbong na wika ng dalagang anak ni Mrs. Clarkson na siya namang ikinalito ni Franklin, gayon din ng kanyang manager. Kagabi? Ano po? Di ko po maintindihan. Dito na nagsalita si Mrs. Clarkson at naglabas ng kanyang nararamdaman. Ang anak kong si Andrea ang dalagang pumunta rito kagabi. Ayon sa sinabi ng aking anak, ay nakidnap siya kahapon bago pa man siya makasakay sa kanyang sasakyan. Maigi na lamang at nakatakas siya sa awa ng Diyos. Isang bagay na labis kong ipinagpapasalamat na i-report ko na ang lahat sa pulis at nakuha na rin ng CCTV na may kinalaman sa mga nangyari. Ang ikinasasama lamang ng loob ko ay ang aking nalaman. Dumiretso dito kagabi ang aking anak na nilalamig. Naiyak, takot na takot at natutroma. Medyo malayo pa ang bahay namin sa lugar na ito kung saan siya nakatakas sa mga kidnapper. At wala naman siyang naisamang gamit sa bilis ng mga pangyayari. Kaya naisipan niyang dumiretso muna dito sa aking restaurant para magpainit at pakalmahin ang kanyang nararamdaman. Pero ano ang ginawa mo? Pinalayas mo ang aking unika iha at ang binata lamang na ito ang tumulong sa kanya sa abot ng kanyang makakaya. Seryosong pahayag ni Mrs. Clarkson kina Franklin at manager nitong si Harold na napagtanto na rin kung ano ang nangyayari. Wala nang nagawa si Harold noon kundi ang magpaliwanag patungkol sa kanyang nagawa. Na ginawa lamang niya iyon dahil ang inakala niyang tama at hindi di umano nito alam na anak pala yun ng kanyang amo. Pero wala na ring nagawa ang pagdadahilan na yon kay Mrs. Clarkson. Dahil maaaring may mas malala pang nangyari sa kanyang anak kung hindi sila nito nakontak agad para siya ay masundo. Lalo't napakalamig pa ng gabing iyon na muntik pang maging dahilan ng kanyang pagkakasakit. Ikaw Harold, I'm so disappointed. Mag-ayos ka na ng gamit mo dahil si Santi ka na. Huwag ka nang umalma o magsalita kung ayaw mong pwersahan kitang palabasin. Kagaya ng ginawa mo sa aking anak. Ikaw naman Franklin iho, maghanda ka na. Dahil simula ngayon ay ikaw na ang bagong magiging manager ng restaurant na ito. Si Harold, nang madinig ang sinabing iyon ni Mrs. Clarkson, ay wala nang nagawa kundi ang umalis. Si Franklin naman ay tila natutulala pa at hindi makapaniwala. Maging ang mga katrabaho niya na naroroon ay nabigla din sa kanilang nadinig. Noong una ay sinika pa ni Franklin na wag tanggapin ang posisyon na iyon dahil sa hiya na kanyang nararamdaman. Dahil di umano, wala naman siyang hinihintay na kapalit sa kanyang ginawang pagtulong. Kaya mas nais nitong maibigay ang posisyon na iyon sa mas karapat-dapat. Iho, ikaw ang karapat-dapat at ako ang boss mo. Di ka pa susunod sa akin? May ngiting pangungumbinsi ni Mrs. Clarkson. Ang anak naman nitong si Andrea ay napayakap na lamang kay Franklin bilang pasasalamat. Isang bagay na hindi niya nagawa noon dahil sa pagmamadali nito. Pagka-uwi ng kanyang bahay ay tila hindi na naramdaman ni Franklin ang pagod sa labis na pagkasaya. Sinalubong na nito agad ang kanyang ina para ibahagi ang mga nangyari at kung papaanong magiging magaan na ang kanilang buhay. Nagsimula nang matupad ang mga pangarap ni Franklin na inakala niya noon na sa panaginip na lamang matutupad. Walang ginawa si Franklin noon kundi ang magpasalamat sa Diyos at mas lalo pang manampalataya dito. Isang kwento na nagpapatunay na ang simpleng pagtulong sa kapwa, malaki man ito o maliit, ay maaaring magkaroon ng malaking biyaya sa iyo mula sa Diyos. Kaya manatili lamang tayong mabuti sa lahat ng oras.